Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po Luzon, Visayas at Mindanao. Malungkot na namang pagtatapos sa paghahanap ng isa sa 3 nawawalang Pinoy sa Israel. Kinumpirma na ng Foreign Affairs Department na nasawi rin siya sa nagpapatuloy na gera ng Israel kontra sa grupong Hamas. Ika-4 na siya sa mga Pilipinong nasawi roon. Halos 5,000 naman lahat ang patay sa loob lang ng 13 araw. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa halos 2 linggong bakbakan ng Israel at grupong Hamas, nadaragdagan pa ang mga Pilipinong nadamay sa karahasan matapos sina Paul Vincent Castelvi, Angeline Aguirre at Loretta Alacre. Ang malungkot na balita ng Department of Foreign Affairs, isa pang Pinoy ang kumpirmadong namatay din sa kaguluhan doon. Ayon sa DFA, kinumpirma yan ng gobyerno ng Israel. Isa siyang babaeng caregiver na nakabase sa Kibbutz Be'eri na isa sa mga unang inatake ng grupong Hamas. Ang Pinay na ito kasama sa 3 Pinoy na pinaghahanap pa hanggang kahapon, pero hindi muna siya pinapangalanan ng DFA. Isang dahilan po kaya hindi ay umibigay, hindi pa nila pinapaalam sa mga magulang. Bilang OWA member, makakatanggap ang pamilya nito ng ayuda mula sa OWA pati sa Israeli government. Sabi ng DFA, gumugulong na ang proseso sa pagpapauwi sa labi ng 4 nating kababayan na kapwa mga caregiver. And we honor our kababayans because one reason why some of them died was that they did not abandon their wards. This is something which the Israelis have praised our kababayans for. Sa huling tala, halos 5,000 na ang patay sa gera ng Israel at Hamas. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Tensyonado pa rin ang pag-aabang sa pagbubukas ng border ng Gaza at Egypt kung saan mahigit 100 Pilipino ang susunduin ng ating embahada. Ang lagay nila tinutukan live ni Rafi Tima. Rafi. Vicky, pasado 1:00 ng hapon ngayon dito sa Cairo. Tirik na tirik ang araw dito sa Pyramid Complex kung saan ang mga turista ay hindi alintana yung gulong nangyayari ilang daang kilometro ang layo mula rito. Ang mga Pinoy na naiipit sa kaguluhan, buhay, nagtutulungan at nagbabayanihan. Yan ang mensahe ng mga Pilipinong patuloy na naghihintay na magbukas ang Rafah Crossing para makaalis sa Gaza na hanggang ngayon patuloy na binobomba ng Israel. Kabilang sa kanila ang isang 12-day-old na sanggol na ipinanganak nang magsimula ang kaguluhan sa lugar. Protesta ito ng mga Egyptians dito sa Cairo upang kondinahin ang nagpapatuloy na opensiba ng Israel sa Gaza. Bit-bit na mga nagpaprotesta ang mga larawan ng mga batang naiipit sa bakbakan. Kasabay ng panawagan, nabuksan na ang Rafah border crossing upang makapasok doon ang humanitarian aid. Sa Egyptian side na Rafah border crossing, meron ng mga nagdarasal para sa mga namatay sa isang pambobomba sa ospital sa Gaza na ikinamatay ng daan-daang katao. Hanggang ngayon, hindi pa makalusot ang humanitarian aid papasok ng Gaza mula sa Egypt dahil hindi pa rin humihinto ang opensiba ng Israel. Kaya sa Palestinian side ng Rafah border, daan-daan ang naghihintay na makatawid, umaasang mabuksan ang importanteng lagusan. Sa drone video na ito, makikita ang laki ng pinsanang dinulot ng opensiba sa Gaza. Ang mga gusali nagkadurog-durog na. Kabilang sa mga naiipit sa Gaza, ang 135 Pilipino. Ayon sa Embahada ng Pilipinas sa Jordan na siyang may jurisdiction sa mga Pinoy sa Gaza, halos lahat sila nasa Rafah Governorate na raw sa Southern Gaza malapit sa Rafah Crossing. Handang lumikas sakaling magbukas na ang border ng Gaza at Egypt. So far, they have told us that they are all right, that they are, I wouldn't say safe because they also hear some explosions, but not in their immediate neighborhoods. So they are alive. The good thing to know is that several of our countrymen are helping one another. In fact, a community leader in southern Gaza helped the Filipinos who relocated and offered her 2 apartments to house our countrymen. And this is proof that the Bayanihan spirit among our Filipinos in Gaza is very much alive.
Pasulpot-sulpot lang daw ang supply ng kuryente at tubig at paisa-isa na lang ang mga tindahang pwedeng bilhan ng pagkain. Matapos ang anunsyo na magbubukas ang Rafah Crossing para sa humanitarian supplies, nag-abiso na raw ang mga otoridad na maghanda sila sa posibilidad na papayagan ng makalabas ang foreign nationals na naiipit sa Gaza. We were told by our embassy in Israel to be ready at any time soon for the signal for nationals to move out and proceed to the border because the border might reopen anytime. We just don't know when. I don't want to preempt it, but that means that it could be possible by the end of today, Israel time, or tomorrow, meron ng opening. Because the Israelis have always said, be ready at any time because it could be at any day. It will not be a permanent opening. It will be for a window, maybe 12 hours, 24 hours. Bukod sa mga Pilipino, libu-libong foreign nationals din ang nag-aabang kung kailan bubuksan ang Rafah Crossing para makatawid sila patungong Egypt. Bagamat kagabi, sinabi ni Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi na papayagan nila ang hiling ng Amerika na buksan ang border para makapasok ang tulong sa Gaza. Una nang sinabi ng Egypt na magbubukas lang ito kapag nagpatupad ng ceasefire ang Israel. Pinangangambahan kasing dadagsa sa border, hindi lang mga foreign national kundi pati mga Palestinong gustong takasan ang pambobomba at posibleng pagpasok ng Israeli forces sa Gaza. Pero pagpasok sa border ng Egypt, panibagong hamon naman ang problema sa seguridad sa Northern Sinai. Kaya posibleng Egyptian forces umano ang susundo sa mga papayagang lumabas ng Gaza sa mismong border at saka sila dadalhin palabas ng Northern Sinai patawid ng Suez Canal. Sa 135 Pilipino sa Gaza, 51 sa kanila ay mga menor de edad, mga Filipino-Palestinian. Mula sila sa 129 na mga resident Filipinos, mga nakapag-asawa ng Palestino. Pero meron ding 3 Pinoy na itinuturing na turista dahil bumibisita lamang sa Gaza noong magsimulang kaguluhan, 2 volunteer doctors para sa isang international aid organization at isang OFW. Lahat sila nakalista ngayon para makalusot sakaling buksan ang Gaza-Egypt border. Vicky? Rafi, lahat ba ng 135 na kababayan natin na nasa Gaza ay may balak na lumikas? Hindi ba ilan daw sa kanila ay nakapangasawa ng Palestinian? Yes, Vicky, halos lahat ng mga Pinoy sa Gaza ay mga nakapag-asawa ng Palestino, kaya nga marami ang mga menor de edad. Sa ngayon, nasa 80 yung mga nagpahayag na lilikas, pero kahit hindi nagpalista yung iba, isinama na sila sa listahan sakaling magbago yung kanilang isip oras na magbukas yung Rafah Crossing, Vicky. Rafi, bakit nasa Egypt-Gaza border o Rafah Crossing yung naghihintay ng mga kababayan natin at iba pang foreign nationals na gustong makaalis sa Israel? Ito lang ba yung pwedeng exit nila? Tama, Vicky, yun lang yung natatanging exit. Pwede namang umexit dito sa may Israel border, pero syempre hindi papayag ang Israel na makapasok sa kanila ay itong mga galing sa Gaza. Pero hindi pwede ring umexit dito sa pamamagitan ng dagat, pero kontrolado rin yan ng Israel kung kaya't ang pinakaligtas na lamang na pwedeng daanan nito mga naipit yan sa kaguluhan sa Gaza ay itong Rafah Crossing. Bagamat matagal na isinasarado ito, bukas sarado ito dahil sa mga kaguluhan sa Gaza, ito na yung pinaka-safe na lagusan ng mga nagagaling sa Gaza papasok dito sa Egypt, Vicky. So Rafi, sa panahong buksan na nila yung border at sinabi ng anytime pwede mangyari ito, may idea na ba tayo sa proseso kung paano makakatawid? Makakatulong ba yung mga authorities ng iba't ibang bansa sa pagpapabilis ng prosesong ito? Nakakasana raw, Vicky, itong proseso at tandaan natin na itong Philippine Embassy dito sa Cairo ay meron ng karanasan sa nangyari kaguluhan sa Sudan kung saan 800 mahigit ng mga Pilipino ang kanilang prinoseso at ipinasok dito sa Egypt mula naman sa Sudan. So ngayon din, ganun din ang kanilang gagawin dito sa mga Pilipinong galing naman sa Gaza. Nakahanda na yung kanilang mga papeles, yung kanilang mga pangalan ay nakalista na both dito sa mga otoridad sa Egypt at pati na yung mga otoridad sa Israel sakaling hanapin yung kanilang mga pangalan. Kaya nga kahit yung mga hindi nagpalista ay nilista na. Saka kung sakaling magbago yung kanilang isip ay nandun sila sa listahan. At kapag binuksan na itong border crossing, Vicky, ay posibleng Egyptian forces ang sumundo doon sa mismong
border at dadalhin sila sa may safe na lugar pagkalagpas ng Sinai Peninsula, pagkalagpas ng Suez Canal, dahil ito na yung pinaka-safe na lugar dito sa Egypt at dito na maghihintay itong ating konsulado at mga staff ng embahada kung saan isasakay sila sa tatlong bus, Vicky. Nirentahan ito ng embassy ng Cairo at mula rito ay dadalhin nila sila dito sa Cairo, Egypt at i-house sa mga hotel habang hinihintay yung kanilang mga papeles para makalipad pabalik dyan sa Pilipinas, Vicky. Sige Rafi, antabayan na natin ang mga update mo mula dyan. Maraming salamat sa iyo at mag-ingat ka ng husto. Tuloy ang Maharlika Investment Fund. Kahit pansamantala munang sinuspindi ang pagpapatupad ng IRR ng batas para rito. Ayon yan mismo sa Pangulo. At yan ang tinutukan ni Maki Pulido at Marie Zumali. Tila walang nabago sa isa sa mga pakay ng Pangulo sa pagpunta niya sa Saudi Arabia. One of the important aspects of this trip will be for us to introduce the Maharlika Investment Fund to the rest of the world and certainly more specifically to the Middle Eastern countries. Kahit pinasuspindi niya ang pagpapatupad ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Maharlika Investment Fund o MIF Act of 2023 sa memong pirmado nitong October 12, 2023. I was a bit alarmed by the news reports early this morning that I read in the newspapers that we have put the Maharlika Fund on hold. Quite the contrary. The organization of the Maharlika Fund proceeds apace. And what I have done, though, is that we have found more improvements that we can make specifically to the organizational structure of the Maharlika Fund. Hindi pa idenetalye kung paano mapapabuti ang organizational structure ng Maharlika Investment Corporations o MIC. Pero ayon sa source ng GMA News, posibleng kabilang daw dito ang paraan ng pagpili sa mga bubuo sa Board of Directors. Nitong katapusan ng Setyembre ay isinumite na sa Pangulo ang shortlist ng mga bubuo sa Board of Directors ng MIC. Giit ng Pangulo, nananatiling maganda ang konsepto ng MIF bilang sovereign fund. We are still committed to having it operational before the end of the year. So we should not misinterpret what we have done as somehow a judgment on the rightness or wrongness of the Maharlika Fund. Kumonsulta na raw ang Pangulo sa mga economic managers at sa mga taong magiging bahagi ng Maharlika Investment Fund. Kaya isasaalang-alang ang lahat ng ito para mas maging mabuti raw ang implementasyon nito. Sabi naman ng Budget Secretary, nakikipagtulungan na ang economic team sa Pangulo at malapit nang matapos ang pag-review sa IRR ng MIF Act. Hindi man idinitalya ng Pangulo, may hinalang chairman ng Ways and Means sa Kamara na nagtulak ng MIF sa kung bakit sinuspindi ang pagpapatupad sa MIF Act. Bakit kayo nag-overthink? Isa lang yan, hindi nakita ni Presidente sa listahan yung pangalan na gusto niya makita. Iginiit din niyang may sapat na pondo ang Land Bank at BBP para maglagak ng pondo sa MIF. Pero mungkahi ng ilang eksperto na pag-aralan pa rin kung kaya ba ng Land Bank at Development Bank of the Philippines na magpautang pa sa sektor ng agrikultura at maliliit na negosyo kung maglagak ang mga ito ng higit 70 bilyong piso sa Maharlika Fund. Pagpunto ng isang financial advisor, mandato ng Land Bank at DBP ang magpautang sa mga sektor na yan na may mababang interes para tulungan silang lumago. For every 1 peso, that translates in capital, translates to close to 10 pesos in lending. Kung magkano yung 75 billion, di 750 billion ang kaya mong pautang. Kumbaga yung potential mo magpautang, malaki yung mawawala. Pagkain ng bansa ang maapektuhan daw dyan dahil masasadsad ang mga programa at negosyong pang-agrikultura. At a time like this, na ang agriculture natin requires a lot of capability building. Di ba, ang food inflation ang pinakamalaki ngayon. So, kailangan natin talaga na ang Land Bank at saka ang DBP are actively pursuing their mandate. Ipinunto na raw ito noon sa Kamara ng ilang mambabatas kaya sana raw pag-aralan ng Pangulo bago tuluyang ipatupad. Mas kailangan sa ngayon natin ang relief para sa ating mga magsasaka at mga mangingisda through this through the fund ng Land Bank. Ganon din naman yung DBP sa mga maliliit na negosyo. Hindi pa rin nagbibigay ng pahayag ang Land Bank at Development Bank of the Philippines kaugnay sa isyong ito. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, Marie Zumali, nakatutok, 24 oras.
Dalawa pang suspect sa pagkamatay ng criminology student na si Algin Leary Bravante ang sumuko sa mga otoridad. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, lumabas na nakainom umano ang mga frat member na lumahok sa initiation rites. Nakatutok si June Veneracion. Mismong tiyahin na niya ang nagsuko kay John Arvin Kyle Jusena. Siya ang ika-anim na hawak ng Quezon City Police sa 20 sangkot sa umano'y hazing rights na ikinasawi ng Tau Gamma Phi neophyte na si Aldrin Bravante. Gusto ko lang sumuko para matapos na rin. Andun ako nun. Kasama ka sa pumalo? Hindi. Ano lang naging role mo nung araw na yun? Tambay lang ako nun. Nagugas kamay din ng isa pang naunang sumukong suspect. Hindi ko talaga alam mo nangyayari. Wala kasi ako sa scene na yan. Bagamat matipid sila sa sagot, may mensahe naman sila sa pamilya ng kanilang nasawing kabrad. Humingi po kami ng paumanin dahil hindi po namin gusto po yung nangyayari. Wala pong may gusto nung nangyayari. Pasensya na po. Sa extrajudicial confession ng dalawa sa mga sumukong suspect, lumabas na October 12 pa ay pinlano na ang initiation. Ayon pa sa kanila, isang frat member ay nag-arrange sa pinagdausan ng initiation sa isang abandonadong gusali sa Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Sa 2 oras na initiation noong October 16 ng hapon, 60 palo ang inabot umano ni Aldrin mula sa 20 taong nagsalitan sa paghampas ng paddle. Si Aldrin lang ang nag-iisang sumalang. Nung natapos yung initiation, okay pa. Parang ano pa siya, okay pa siya. But later on siguro habang nagsising in na yung injury niya, ayun nahilo na siya hanggang ni-revive nila, na-revive uli one time. Tapos pangalawa, nag-collapse na. Doon na sila nag-decide na dalhin sa hospital. Sa pagtatanong sa ilang testigo, lumalabas sa tila nakainom daw ang mga lumahok sa initiation. Delikadong paghaluin yung ganyang activity at ang alcohol or yung alak. Sa ngayon ay 6 sa 16 na kinilalang suspect ang hawak ng pulisya. Nasampahan na sila ng reklamong paglabag sa anti-hazing law. Pero may 4 pang hindi nakikilala. Napakahalaga po ng ating extrajudicial confession kasi yan po yung isa sa mga vital na dokumento na kung saan yun po, inaamin ho nila yung pagkakasala nila. Hinahanap pa ng mga pulis ang paddle na ginamit sa umano'y hazing na ayon sa mga suspect ay itinapon daw sa ilog. Pero mahanap man ito o hindi, tiwala ang Quezon City Police District na matibay ang kanilang ebidensya laban sa mga suspect. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Tuloy po ang pagkumpuni sa BRP Sierra Madre kung saan nakabase ang bantay na sundalo sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. At nakatutok sina Marisol Abduraman at Chino Gaston. Dahil 1998 pa sadyang sinadsad sa Ayungin Shoal, kinakalawang at nanganganib na tuluyang lumubog ang BRP Sierra Madre. Ito pa naman ang nagsisilbing tirahan ng mga nagbabantay na sundalo sa lugar. The living condition of our soldiers in the area. It was sad to see the state of the living conditions. So we're trying to improve that, but by making sure that they have at least decent sleeping facilities, decent dining facilities, internet. We can just do superficial repairs on it. May mga construction material na rin daw na hinahatid doon para ayusin ang mga nasirang bahagi ng barko, mga material na dati nang sinabi ng China na haharangin nila. Hindi naman pinalagpas ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pahayag ng China na iligal ang pagtira ng mga Pilipino sa Pag-asa Island. Pag inoccupy ng Pilipinas ang Hainan Island, yun, illegal occupation yun. Pero yun, nandito sila within our 200-mile exclusive economic zone. Sila ang squatter, illegal occupant sila dito. No? Pwede naman sila mag-apply ng visa, bibigyan sila ng BID. Ewan ko kung bakit ayaw. Nagbabala rin si Teodoro sa posibleng tangkang pahinain ng ekonomiya ng Pilipinas at sirain ang pagkakaisa ng mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN. Hindi niya pinangalanan kung anong bansa nagmumula ang panganib. There's always the possibility, whether through covert
money transfers and other means, I don't think the Philippines is exempted from that kind of phenomenon. Especially now, where bigger nations are going on a diplomatic frenzy, no? Particularly to divide ASEAN. Ayon naman kay US Ambassador Mary Kay Carlson, asahan daw ang mas maraming joint patrol ng Estados Unidos at ng Pilipinas sa WPS. Pero hindi raw nakikita ni Carlson na magkakaroon ng long-term presence ang Amerika sa West Philippine Sea. We have three important agreements that govern our relationship. And that's the Mutual Defense Treaty, the Visiting Forces Agreement, and the Enhanced Defense Cooperation Agreement. And outside of those three foundational agreements, that doesn't include space for the presence of U.S. troops on a long-term basis here in the Philippines. So I don't envision that. We will not give up an inch of our territory. Ito raw ang direktiba ng Pangulo sa Armed Forces of the Philippines. Kaya sa anibersaryo ng Naval Air Wing sa Sandy Point sa Cavite, ito ang hamon niya sa mga sundalo. Try as you seek excellence, try to surpass the limits that you have set for your unit. Mahirap ang trabaho. Hanga raw siya sa ipinamalas ng mga ito sa pagtupad sa kanilang misyon. At sa Disyembre, may dagdag na magpapatrolya sa West Philippine Sea. Ito ang anti-submarine helicopter, ang pinakabagong air asset ng Naval Air Wing. Meron itong kakayahan na makadetect ng mga submarine. Malaking bagay raw ito para mas mapaigting ang pagbabantay sa ating mga teritoryo. It has the capability to strike them. So meron siyang torpedo that can hit any submarine that is illegally inside our territorial waters. If the need arises, kayang-kaya niyang i-interdict, no, or tirahin yung mga iba pang mga seacraft with its rockets. Sa ngayon, meron ng 2 anti-submarine helicopter ang NAM. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman. Sino Gaston, nakatutok, 24 oras. Maging bahagi ng lalo pang pagpapalakas ng GMA Network, may alok na 42 job opening ang nangungunang media organization sa bansa. Kabilang dyan ang correspondent, senior news content producer, news production specialist, news program specialist at junior desk editor. Pwede ring mag-apply para maging news assistant video journalist, DNG specialist, moving image editor, video graphics artist at senior editor. Abangan ang iba pang pwedeng applyan dito sa 24 oras o magpunta sa careers.gmanetwork.com. Pinalilikas na rin ng DFA ang halos 3,000 Pinoy sa timog na bahagi ng Lebanon dahil po yan sa umiinit na engkwentro ng Israel at grupong Hezbollah. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Sabay sa pag-target sa Hamas, ang airstrike din ng Israel sa grupong Hezbollah na nasa southern Lebanon. Nagkaroon na rin ng engkwentro ang Israeli forces at Hezbollah kaya tensyonado na sa Israel at Lebanon border. Kaya naman pinayuhan ang may 2,700 na Pilipinong malapit sa dulong timog na bahagi ng Lebanon na lumikas muna para sa kanilang seguridad. Pinayuhan din ang mga Pinoy na umiwas sa pagpunta sa South Lebanon. Ayon sa Department of Foreign Affairs, nasa alert level 2 ang Lebanon kung saan may mahigit 30,000 na Pinoy ang nakatira o nagtatrabaho. At sa kadikit nitong Northern Israel, naidikas na raw ang nasa 70 Pinoy. There are always evacuation and contingency plans in place. Always. I think our kababayans in Southern Lebanon have to evacuate, but otherwise they are safe. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok 24 oras. Buhay man o patay, gusto nang malaman ng mga kaanak kung nasaan ang mga nawawalang sabungero. Ang pagkainip nila sa paghihintay, tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Mahigit 1 buwan na ang lumilipas mula ng madakip ng mga pulis sa isang operasyon sa Parañaque, ang 6 na gwardya ng Manila Arena na iniugnay sa kaso ng mga missing sabungero. Sa development na ito, nabigyan ng pag-asa ang ilan sa pamilya ng mga biktima na mabibigyang linaw na ang kaso. Ang sabi sa amin ng kapulisan noon, kapag nahuli daw po yung 6,
magkakaroon ng magandang resulta. So it means baka pwede na naming malaman kung saan nila dinala yung mga taong nawawala. Yun po yung namin, na sana malaman na po namin kung nasaan o kung ano nang ginawa sa kanila. Pero ang sagot sa kanilang tanong nananatiling nakabitin kahit hawak na ng mga alagad ng batas ang itinuturing nilang susi sa ikalilinaw ng kaso. Inaasahan namin sana nitong lumabas na yung 6, nakuha na sila, nahuli, na mas mapapadali yung mga paghahanap namin dun sa mga nawawala. Kaso parang ilang linggo na simula nung nahuli sila, wala pa rin balita. Buhay man o patay, nais nilang malaman saan dinala ang kanilang mga mahal sa buhay at ang kanilang paniniwala. Ang makasasagot nito'y ang mga nahuling gwardiya. Napaamin na ba sila? O inamin na ba nila kung sino talagang mastermind? Suntok sa buwan pa rin talaga yung hinihingi naming hustisya kahit na nahuli na sila. Kasi ultimo nga lang unang hearing nung 6 na yun, wala kami natanggap na subpoena para man lang makapunta dun sa sa hearing na yun . Samantalang ito yung matagal na naming hinihintay. Yung makita sila ng personal na nililitis na. Sana matapos ba yung istorya namin to, magkaroon na kami ng peace of mind kung ano nang nangyari. Sana tutukan pa rin to ng gobyerno kahit na yung iba sa amin nawala na, yung iba sa amin umatras na. Patuloy namin sinisikap na makuha ng panig ang PNP-CIDG. Pero una na nilang sinabi noon na nasa korte na ang kaso at hindi na muna sila magbibigay ng komento. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, maagang inulan ng ilang bahagi ng bansa kanina gaya ng naranasan natin dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, dulot yan ng tinatawag na shear line na patuloy pa ring makakaapekto sa ilang lugar bukas. Kaya kung saan man ang lakad ninyo bukas, magdoble ingat pa rin at siguraduhing updated lagi sa lagay ng panahon. Tuloy-tuloy ang pag-iral ngayon sa Northern Luzon ng hanging nagmumula sa Hilagang Silangan o yung tinatawag natin na Northeasterly Surface Wind Flow. Mararamdaman din ang epekto ng shear line o yung boundary ng magkaibang air masses, yung northeasterly surface wind flow at yung easterlies. Dahil binubuo yan ng makakapal na ulap dulot ng convergence o pagsasalubong ng hangin, asahan ng maulang panahon sa mga apektadong lugar, partikular sa Central Luzon. Base ho sa datos ng Metro Weather, posible ang ulan bukas sa Luzon lalo na po sa hapon. Kasama dyan ang ilang bahagi ng Northern Luzon, halos buong Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May malalakas na ulan sa ilang lugar kaya maging handa pa rin sa banta ng pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, kagaya po kanina, ay posibleng may pag-ulan din bago magtanghali gaya ho ng inaasahan dito sa Caloocan, Quezon City at Marikina. Sa hapon, mas marami ng lugar ang uulanin. Ingat po ang mga commuter natin, pati na rin ang mga nangangampanya para sa nalalapit na barangay at SK elections. Sa Visayas naman, unti-unti nang magkakaroon ng pag-ulan kahit sa umaga pa lang tulad ho dito sa Cebu at Bohol. Pagsapit ng hapon, mas malawakan na ang pag-ulan at may malalakas na ulan dito sa Antique, pati sa Samar at Leyte provinces. Sa mga taga Mindanao, umaga pa lang ay may mga kalat-kalat na ulan. Maging alerto dahil mas marami ng lugar ang uulanin sa hapon. Posible ang heavy to intense rains dito sa Northern Mindanao, Barm, Socsargen at Caraga. Maging handa sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa sakali mang magtuloy-tuloy ang pag-ulan. At yan ho muna ang latest sa lagay ng panahon. Ako po si Maureen Shrivers para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan anuman ang panahon. Labing isang araw bago ang barangay at SK elections, iikutan natin ang simula ng 10 araw na kampanya para dyan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Unahin muna natin dito sa Luzon, nakatutok live, si Tina Panganiban Perez. Tina. Emil, maulan at makulimlim sa Metro Manila ngayong unang araw ng kampanya para sa Barangay SK elections. Pero hindi pa rin napigilan ang mga kandidato at kanilang mga taga-suporta na lumabas, magkabit ng campaign materials at mag-ikot.
Nagkalat ang mga poster at mga nagbo-motorcade sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City, ang kaisa-isang lugar sa Metro Manila na nalagay sa category orange ng COMELEC dahil sa inaasahang mainit na labanan. Muling pagdiriin ng COMELEC, pwedeng mabago ang kategorya ng isang lugar depende sa sitwasyon. Sabay paalala sa tamang sukat ng mga poster na 2x3 feet. Gayon din sa mga lugar na pwedeng kabitan. Bawal sa mga pampublikong lugar, pati sa mga kable. Pero may mga ganyan pa rin. Meron po silang mga taga-kabit, meron silang mga dikit, taga-kabit. Yan po dapat ay kanilang ino-oriente na training. Kayo po ang malalagot dyan. Bawal mamigay ng kahit ano, tulad ng t-shirts, ballers, sombrero, payong, pagkain, lalo na ang pera, dahil ituturing yang vote buying. Ang kabuuang magagastos, dapat katumbas ng 5 piso, multiplied by kung ilan ang botante sa tinatakbuhang barangay. At ang campaign materials, Dapat yung biodegradable, hindi naman makakadumi sa ating kapalit. Malaking porsyento po nakatutok sa social media. Mas maganda po doon. At the same time, mas matipid. para masigurong hindi magiging sagabal ang mga motorcade sa trapiko at walang magiging aberya, mahigpit na ipinatupad ang checkpoint sa ilang lugar sa Metro Manila. Bukas magsasagawa naman ang COMELEC ng Oplan Baklas para sa illegal campaign materials. October 28 naman ang huling araw ng kampanya. Emil? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Kamustay naman natin ang simula ng kampanya sa Visayas at nakatutok live sa Cebu si Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Nico! Vicky, umarangkada na nga ang campaign period kaya ang mga kandidato abala na sa kanilang pangangampanya na magtatagal hanggang sa October 28. Kahit walang natanggap na reklamo ang COMELEC at pulisya kaugnay ng barangay at SK elections dito sa Cebu, mahigpit ang paalala sa mahigit 100,000 kakandidato dito sa Central Visayas na sumunod sa mga alituntunin ng eleksyon kung ayaw nilang makasuhan at madisqualify. Kabilang sa babantayan ang limitasyon sa gastos sa kampanya at ang paglalagay lang ng campaign materials sa COMELEC designated areas. Lalong bawal daw yang ipako sa mga punong kahoy ayon sa City Environment and Natural Resources Office. Nasa 24 na lang mula sa 41 lugar sa Region 7 ang isa sa ilalim sa election area of concern. Kabilang ang ilang lugar sa Bohol at Negros Oriental, bunsod ng may mga communist terrorist group at insidente ng karahasan. Handa na ang 12,000 magbabantay sa eleksyon sa Central Visayas, kabilang ang mga pulis at sundalo. Bukas, October 20 at October 27 ay may nakatakdang magsagawa ng Oplan Baklas ang COMELEC kasama ang iba't ibang tanggapan ng gobyerno. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Nico Sereno ng GMA Regional TV Balitang Bisda. Makulay rin ang simula ng campaign period sa iba't ibang lugar sa Mindanao. At live naman sa Davao City, nakatutok si Argel Relator ng GMA Regional TV, One Mindanao. Argel? Pia, kanya-kanyang diskarte ang mga kandidato mula sa iba't ibang lugar sa Mindanao sa pangangampanya. Ngayong 10 araw lang ang campaign period. Ngunit sa unang araw pa lang ng kampanya, may ilang mga kandidato na ang lumalabag sa regulasyon ng COMELEC. Literal ang pag-arangkada ng kampanya ng ilang kandidato sa barangay at SK elections sa Mindanao. Kabilang sa General Santos City kung saan maagang nanggising ang mga campaign jingle. Sa Davao City naman, kaliwat kanan ang nagkakabit na campaign posters, mapamahal na tarpaulin man o mga sakong sinulatan ng pangalan. Marami ring nagkabit sa mga poste ng kuryente, mga punong kahoy at sa mga hindi designated common poster areas kahit bawal. Habang sa Cagayan de Oro City, mabilisan ang pangangampanya ng ilang kandidato para masigurong masusuyod ang buong barangay bago matapos ang campaign period. Sa Zamboanga City, agad na napuno ng campaign posters ang mga pangunahing daan sa lungsod. Marami ring nag-house-to-house campaign. Pia, batay sa regulasyon sa COMELEC ay padadalhan ng notice to remove at show cause order ang mga lumabag na kandidato. Samantala, sisimula naman bukas ang Oplan Baklas. Pia.
Maraming salamat, Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Kaugnay pa rin ang gera ng Israel kontra Hamas, kinilala na pong si Grace Prodigo Cabrera, ang ika-4 na Pinoy na nasawi sa gulo. Ayon sa kanyang pamilya, sa Iloilo, kinumpirma yan sa kanila ng OWA at Philippine Embassy. Nakilala raw ang labi ni Cabrera sa pamamagitan ng kanyang fingerprints. Pero hindi pa alam ng pamilya kung ano ang naging sanhi ng pagkamatay ni Grace at kung paano ito natagpuan. Kabilang po si Grace sa mga tilangay ng grupong Hamas noong October 7, pati ang 3 pang kaanak ng kanyang employer. Nag-aalala ang isang grupo ng mga dog rescuers sa Davao City matapos ipasara ang kanilang animal shelter dahil sa umano'y amoy. Pangamba nila baka dalhin ang mga alaga sa dog pound at inispatsa kung walang kukup-kup. Nakatutok si Kent Abrigana ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Hirap maglakad matapos masagasaan noon ang asping si Axel. Pero ngayon, masigla na siya at wala ng sugat. Mas malaya rin siyang nakakakilos gamit ang isang tila wheelchair. Si Axel isa lang sa daan-daang asong nabigyan ng ikalawang pagkakataon sa buhay patapos ma-rescue ng Happy Animals Club sa Davao City. Mag-rehabilitate, magtambal mi sa ila, magpakaon, nagdaghan. Hantod sa maging healthy sila, pwede na pangitaan na naman sila family na i-love din sila forever. Pero ngayon, nanganganay bawalan ng tahanan ang mga aso. Matapos isyuhan ng closure order ng Davao City Health Office ang shelter ng Happy Animals Club. Inireklamo kasi ng kapitbahay dahil sa masangsang umanong amoy ng shelter na itinanggi na ng grupo. We have rescued hundreds of animals. We were able to rehabilitate many of them, and a lot of them have been adopted into good homes. Dahil ikinandado na ang gate ng nasabing animal shelter, limitado na ang galaw ng grupo. Sir, bawal na may mag-rescue. Kana number pinakasakta part dila na may pwede maka-rescue. Karon kay grabe daghan jud kay may rescue request. And dili pud may makapangitag family, di may ka adoptions. Sinubukang kunan ng pahayag ng GMA Regional TV 1 Mindanao ang complainant pero nakakandado pa ang bahay nito. Sabi naman ng iba pang kapitbahay, sometimes nadyo amoy samot nagkanang ting-ulan or init. Sinubukan din namin kunan ng pahayag ang OIC ng City Health Office. Wala sa ko'y comment Mga kanusa kata makahatag sa basig ugma or unyang hapon later magita magbulat pa ko sa bar. Pero so far may mga meetings na ba to, sir? Yeah. Nangangamba tuloy ngayon ang shelter para sa mga inaalaga ang aso sakaling dalhin na sa dog impound ng lungsod. Kung sa dog pound sila like sir kay 72 hours biya patsun dayon sila. Kung dili nimo sila maklaim tanan patsun sa digto kung malapas og 72 hours. Sinubukan din naming hingan ng pahayag pero tumangging magbigay ang City Veterinary Office. Para sa GMA Integrated News, Kent Abrigana ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Nakatutok, 24 oras. May takas pa ba ang natutulog na lolo sa isang monitor lizard o bayawak? Sa videong ito nakuha sa Thailand, makikita ang isang bayawak na biglang pumasok sa kwarto ng lolo at unti-unti itong nilapitan. Buti na lang nakita ito ng anak ng babae na hindi nag-alinlangang sipain ang bayawak. Sa huli ay tumakbo na lang palayo ang bayawak nang walang nasasaktan. Ang mga Asian water monitor lizard ay kumakain ng isda, ahas, palaka, pati mga tirang pagkain ng mga tao. Nagiging agresibo ito kapag nakaramdam ng banta at nakakalason din ang kanilang kagat. Wikileaks just gets better and better sa pagbabalik ni Monique, played by Barbie Fortesa sa Maging Sino Ka Man. Ang extra dose of sweetness, dama ng Barda shippers dahil sa recent Hong Kong trip ng dalawa. Makichika kay Lars Santiago. Layag na layag ang Barda shippers. Ngayong ibinalik na ang tunay na katauhan ng karakter ni Barbie Fortesa bilang si Monique sa Maging Sino Ka Man. Ang saya kasi as you can see, babaeng-babae na po ako. Pero parang di lang si Barbie ang masaya, kundi pati na rin si David Licauco, si Carding. Monique, para sa'yo.
sabi ko nga sa kanya the other day na parang first time namin maglandian sa eksena. Sweet-sweetan. Sweet-sweetan, Yun. sorry. Medyo mga terms ko. Carding na. Oo, naging carding tayo. Pero, ayun nga, I think, matagal siya naging Dino. So, medyo hindi naman siya mahirap. But I think, medyo mahirap na, alam mo yun? Magkilig-kilig. Magkilig-kilig. But now, syempre, na Monique, nandyan na siya, si Barbie na siya. So, I think the job is easier. Bitin nga para sa ilan ang kilig lalo't muntik na ang first kissing scene ni na Monique at Carding. Ate Monique, nasan po yung inhaler ko po? Hindi ko nadali. Sandali. Habang nasa isang mountain house kung saan nila nakasama si Alice Dixon. The feeling is mutual nga raw para sa Team Barda na sobrang humanga kay Alice. Jolly, actually. At saka machika and napakaganda. No? Very beautiful. Minsan, parang nahuli ko yung sarili ko, nakatingin lang ako sa kanya. I love her aura. Talagang, oo. Parang very pleasing. Yes. And she's a good listener also. So, yeah, very humble. Kaya nakakatuwa siyang kasama. Nitong nagdaang weekend, pumunta sa Hong Kong sina Barbie at David para sa pictorial ng isang glossy fashion magazine. We're really grateful for this opportunity kasi alam naman natin na mahirap magdala ng mga artista or mag-shoot sa Hong Kong. Big deal yun sa amin. I'm very happy and thrilled na finally we'll do a cover shoot. Nakakatuwa lang na ngayon kinuha kami as Barda. Diba? It's an honor syempre. And to shoot it in Hong Kong, diba? Plus na yun, big plus na yun. Lor Santiago, updated sa showbiz happening. Dumating na sa Riyadh, Saudi Arabia si Pangulong Bongbong Marcos para sa kanyang pagdalo sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit. Inaasahang tatalakayin sa pulong niya at ilang opisyal ng Kingdom of Saudi Arabia ang atrasadong pasahod sa mga dating OFW roon. Mula sa Riyadh, Saudi Arabia, nakatutok live si JP Soriano. JP. Magandang tanghali mula rito sa Riyadh, Saudi Arabia at magandang gabi naman dyan sa inyo sa Pilipinas at mag-aalauna nga ng hapon dito sa Riyadh at mag-aalas 6 ng gabi dyan sa Pilipinas nang dumating dito sa Riyadh, Saudi Arabia si Pangulong Bongbong Marcos sakay nga ng presidential plane para dumalo sa kauna-unahang ASEAN GCC Summit at ngayong hapon nga dito sa isang hotel ay sa Riyadh at inaasahan siya magkakaroon ng isang round table meeting sa mga business leaders ng Riyadh, Saudi Arabia at business community at ilan nga po sa mga pag-uusapan dyan ay tungkol na rin sa may mga kaugnayan sa binibigay na o hindi pa nababayarang sahod ng mga kababayan natin na unpaid wages o yung mga nagtrabaho sa mga naluging kumpanya sa Saudi at narito po ang aking report. Namamasukan bilang bisor sa construction business ng kanyang kapatid dito sa Caloocan si Eduardo. Dating skilled worker sa Saudi si Eduardo na naghihintay na mabayaran ng sweldo mula sa kanilang kumpanya na nalugi. Noong 1 taon pa kasi nangako ang Saudi Crown Prince na babayaran ng sahod ng mga tulad ni Eduardo. Nag-birthday na yung pangako. Pero hanggang ngayon wala pang nangyayari. Ewan ko lang, itong pagpunta ni Mr. President sa Saudi Arabia, baka maipasok naman yung hinihiling namin. Ang tinutukoy ni Eduardo ay ang inaasahang pulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga lider ng Kingdom of Saudi Arabia. Bukas, nakasabay din ang dadaluhang ASEAN Gulf Cooperation Council Summit ng Pangulo dito sa Riyadh. Isa lang si Eduardo sa may 10,000 Pinoy workers na ilang taong nagtrabaho dito sa Saudi pero kalaunay hindi na napasahod ng ilang oil at construction companies matapos silang magdeklara ng bankruptcy o pagkalugi. Bagay na bumago sa buhay ng libo-libong Pinoy skilled workers na umasang giginhawa ang buhay matapos mag-abroad. Marami nang namatay. Marami pa rin susunod. Hindi ko alam kung baka mapabilang na rin ako ron sa mga darating na panahon. Dapat graduate ni anak ko yun. Dahil sa nangyari nga na yun, tumigil. Dahil sa kakapusan, hindi ko siya napag-aaral.
Kaya talagang hinihintay ko yun, sir. Humihiling ako sa presidente natin, kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na maalala naman niya kami. Bukod sa usapin ng pagbabayad ng mga sahod, isusulong din ng Pangulo ang pag-usad ng mga kasunduan ng Pilipinas at Saudi Arabia para sa proteksyon ng mga OFWs doon. Dumating na si BBM, no? At nakarating na nga po si Pangulong Bongbong Marcos dito sa Riyadh, Saudi Arabia. At mula nga po rito sa Riyadh, Saudi Arabia at para sa GMA Integrated News, JP Soriano nakatutok, 24 oras. Balik muna sa iyo, Emil. Maraming salamat, JP Soriano. At yan ang mga balita ngayong Webes. Ako po si Vicky Morales. Mga kapuso, 67 days na lang at Pasko na. Ako po si Pia Arcangel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangyo. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Mga kapuso, maging updated sa ulat panahon 24 oras. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso naman natin abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.